Kumusta mga kamangingisda? Ilang beses ka nang umuwing luhaan dahil ang malalaking isda, parang multo, ayaw magpakita? Ginawa mo na ang lahat. Pinag-aralan ng lugar. Ginamit ang pinakamagandang pain. Sinubukan ng iba't ibang diskarte. Pero wala pa rin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang salarin ay hindi ang pain ninyo, hindi ang panahon, kundi ang mismong pamingwit na hawak ninyo? Oo, tama ang narinig ninyo. Sa video na ito, bubuksan natin ang isang katotohanan na maaaring ikagulat ng marami. Tatalakayin natin kung paano ang mga tunog na hindi man lang natin naririnig mula sa ating mga gamit ay siyang sumisigaw ng panganib sa ilalim ng tubig. Manatili kayo dahil baka ito na ang sagot kung bakit mailap sa inyo ang mga dambuhala. Pero bago yan, tanungin ko muna kayo. Naniniwala ba kayo na nakakarinig ang isda or puro kwentong barbero lang yan para sa inyo? I-comment ninyo ang sagot ninyo sa ibaba. Gusto kong malaman ang pananaw ninyo. Sa mundo ng pangingisda, nakasanayan na nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nakikita natin. Ano ang kulay ng pain? Gaano kalayo ang hagis? Ano ang itsura ng istruktura sa ilalim? Bihira nating isipin ang mundo ng tunog sa ilalim ng tubig. Ang kadalasang paniniwala, basta hindi ka sumisigaw o gumagawa ng malakas na kalabog sa bangka, ligtas ka na. Itinuro sa atin ng mga nakakatanda na ang mahalaga ay ang tamang pain at tamang tiyempo. Pero sa loob ng maraming taon na pag-aaral at karanasan, natuklasan na ang mga isda, lalo na ang mga malalaki at matatalino, ay hindi lang sa mata at amoy umaasa. Sila ay mga eksperto sa pag-detect ng vibration. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala natin tahimik ang ating mga gamit. Akala natin ang isang simpleng pagcast ay walang epekto. Ngayon, sisirain natin ang mga lumang paniniwalang yan at ipapakita kung bakit ang pagiging silent hunter ay hindi lang tungkol sa boses, kundi tungkol sa buong sistema mo. Unahin natin ang pundasyon ng lahat. Paano gumagana ang tunog sa tubig? Isipin ninyo ito. Kapag sumigaw kayo sa hangin, may maririnig, pero madaling mawala. Pero sa ilalim ng tubig, ang tunog ay naglalakbay ng halos 5 beses na mas mabilis at mas malayo. Ang bawat kalansing, bawat pagkaskas, ay parang isang anunsyo sa buong barangay ng mga isda. Ang tubig ay isang perpektong konduktor ng vibration. Kaya, yung maliit na pagkakamali sa ibabaw, tulad ng pagbagsak ng pliers sa sahig ng bangka, ay parang pagsabog ng bomba sa pandinig ng isda. Ito ang unang konsepto na kailangan nating tandaan. Ang tubig ay hindi nagpapatawad pagdating sa ingay. Bawat galaw mo, bawat galaw ng gamit mo ay may katumbas na tunog na kumakalat ng malawak at mabilis. Kailangan nating isipin na para tayong nanghuhuli sa isang silid na puno ng mikropono kung saan bawat kilos ay naririnig. Ngayon, paano naman naririnig ng isda ang mga ito? Hindi sila tulad natin na may mga tenga sa labas ng ulo. Ang sikreto nila ay isang espesyal na organ na tinatawag na lateral line. Isipin ninyo na ito ay isang linya ng mga maliliit na sensor na tumatakbo sa magkabilang gilid ng kanilang katawan, mula ulo hanggang buntot. Ang lateral line na ito ay sobrang sensitibo sa kahit katiting na pagbabago sa pressure at vibration sa tubig. Ito ang kanilang radar system. Kaya nilang malaman kung may papalapit na predator, kung nasaan ang kanilang kakainin, at higit sa lahat, kung mayroong bagay na hindi tama or hindi natural sa kanilang paligid. Ang haginit ng linya ninyo, ang kalampag ng sinker, ang wine ng inyong reel. Lahat yan ay nadidetect ng lateral line na parang malinaw na signal. Hindi ito simpleng pandinig. Ito ay pakiramdam
sa buong katawan nila. Isa pang mahalagang punto ay ang pagkakaiba ng natural at hindi natural na tunog. Sanay ang mga isda sa mga tunog ng kanilang kapaligiran, ang agos ng tubig, ang pagbagsak ng dahon, ang paglangoy ng ibang isda. Ang mga ito ay white noise para sa kanila. Mga tunog na nagsasabing normal at ligtas ang lahat. Pero ang tunog na gawa ng tao at ng ating mga gamit, ibang-iba. Ang metal na kumakalansing, ang plastic na kumakaskas, ang biglaang thump or splash. Ang mga ito ay alien sounds. Ang mga ito ay mga tunog na iniuugnay nila sa panganib. Isipin ninyo, kung nasa gubat kayo at nakarinig kayo ng kaluskos ng dahon, baka usa lang yan. Pero kung nakarinig kayo ng tunog ng nagkakasang bakal, mag-iingat kayo agad dahil alam niyong hindi ito natural sa gubat. Ganoon na ganoon din ang reaksyon ng isda sa mga ingay na galing sa ating pamingwit. At sino ang pinakamaingat at pinakamatalino sa lahat ng isda? Siyempre, ang mga malalaki. Ang mga trophy fish na target natin ay hindi lumaki ng ganoon kalaki dahil lang sa swerte. Sila ang mga survivors. Natutunan na nilang iugnay ang mga kakaibang tunog at vibrations sa mga mangingisdang tulad natin. Ang isang maliit na isda, dahil sa gutom at kawalan ng karanasan, ay maaaring balewalain ang ingay. Pero ang isang dambuhala na ilang beses ng muntik mahuli o nakakita na ng kasamang nabingwit ay naging sobrang paranoid. Sa unang pahiwatig pa lang ng hindi natural na vibration, ang instinct nila ay lumayo at magtago. Kaya madalas, ang mga nahuhuli natin ay yung mga bata at agresibo, habang ang mga lolo't lola na target natin ay nasa malayo lang. Pinapanood tayong gumawa ng ingay at umiiling. Simulan natin sa pinakaunang ingay na ginagawa natin, ang pagcast. Marami sa atin, ipinagmamalaki ang malakas at mabilis na hagis. Yung may kasamang whoosh or haginit sa hangin. Akala natin, astig pakinggan. Pero sa ilalim ng tubig, ang shockwave na nalilikha niyan ay malakas. Ang biglaang paggalaw ng hangin malapit sa tubig at ang mismong tunog ng linya na humahawi dito ay nagpapadala ng vibration sa tubig bago pa man bumagsak ang pain ninyo. Isang halimbawa, nasa tahimik kang pampang tapos biglang may dumaan na jet. Hindi mo man nakikita pero nararamdaman at naririnig mo ang lakas. Ganyan ang epekto ng isang marahas na cast sa mga isda. Ang malakas na haginit ay parang sigaw na nagsasabing, "Hey, nandito ako." At binibigyan mo sila ng sapat na oras para magtago. Sunod na salarin, ang line slap o ang paghampas ng linya sa mismong blank ng pamingwit. Nangyayari ito lalo na kapag nagre-retrieve ka o kapag may isda kang kalaban. Habang hinihila mo, ang linya, lalo na kung medyo maluwag, ay paulit-ulit na humahampas sa pamingwit. Bawat hampas ay isang tap o thump na naglalakbay mula sa rod, pababa sa kamay mo at direkta sa tubig. Para itong pagtambol. Maaaring hindi natin ito napapansin dahil abala tayo sa pagril. Pero para sa isda, ito ay isang paulit-ulit at ritmikong tunog ng panganib. Isipin ninyo, naglalakad kayo sa dilim, tapos may naririnig kayong ritmikong pagtap. Hindi ba't nakakakaba? Ganoon din ang pakiramdam ng isda sa line slap. Ito ay senyalis na mayroong tension at activity sa itaas na hindi natural. Punta naman tayo sa reel, ang makina ng ating setup. Dito nagmumula ang maraming mechanical na ingay. Ang pinaka-common ay ang click ng drag or yung tunog ng anti-reverse. Habang ito ay musika sa ating pandinig, kapag may huli, ang malakas at matinis na pag-click na ito ay isang malinaw na alarma sa ibang isda sa paligid. Isa pa ay ang gear grinding o ang magaspang na tunog ng isang reel na kulang sa langis or may dumi na sa loob. Ang vibration na nalilikha ng magaspang na pag-ikot na yan
ay direktang dumadaloy sa linya at papunta sa pain mo. Para kang nagpapadala ng Morse code sa isda na nagsasabing mechanical device approaching. Ang isang makinis at well-maintained na reel ay hindi lang masarap gamitin, ito rin ay mas tahimik at mas epektibo. Huwag din nating kalimutan ang mga maliliit na bagay na nagdudulot ng malaking ingay. Halimbawa, ang isang maluwag na reel seat. Kung ang reel mo ay umuuga kahit kaunti sa pamingwit, bawat ikot mo ng handle ay lumilikha ng clicking or creaking sound. Ganoon din sa mga guide or singsing ng pamingwit. Kung may isa man lang na maluwag or may lamat, ang linya na dumadaan dito ay lumilikha ng kakaibang tunog ng pagkaskas. Ito yung mga ingay na akala natin ay normal na wear and tear lang. Pero sa ultra-sensitive na mundo ng isda, ang mga maliliit at paulit-ulit na tunog na ito ang pinakamatinding babala. Ito'y tulad ng isang tumutulong gripo sa gabi. Sa simula, hindi mo papansinin, pero sa katagalan, ito lang ang maririnig mo. Isang napakalaking pagkakamali, lalo na sa mga nakabangka, ay ang pagpapatong or pagbagsak ng pamingwit. Pagkatapos ng isang cast or habang nagpapalit ng pain, madalas nating basta na lang ipapatong ang pamingwit sa sahig ng bangka. Ang clack or thud na ginagawa niyan, gaano man kahina sa tingin natin, ay parang kulog sa ilalim. Ang buong katawan ng bangka ay nagiging parang speaker, pinalalakas ang tunog at ikinakalat ito sa tubig. Ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para sabihin sa lahat ng isda sa loob ng 50 metrong radius na may tao sa itaas. Ang simpleng pag-iingat sa paghawak at pagpatong ng gamit ay may napakalaking epekto. Tratuhin ang sahig ng bangka na parang babasagin. Bawat kontak ay dapat dahan-dahan at maingat. Ang constant vibration mula sa isang hindi alagang reel ay isa pang silent killer. Hindi ito yung malakas na ingay, kundi yung banayad pero tuloy-tuloy na panginginig. Isipin ninyo ang isang debateryang laruan na iniwan mong naka-on sa ibabaw ng mesa. Mayroon itong hum o buzz na mararamdaman mo. Ang isang reel na may luma ng bearings o kulang sa grasa ay may ganyang epekto. Habang nagre-retrieve ka, nagpapadala ito ng high-frequency vibration sa linya. Maaaring hindi ito naririnig ng isda bilang tunog, pero tiyak na nararamdaman ito ng kanilang lateral line. Ito ay isang pari-pareho at hindi natural na signal na nagpapahiwatig ng isang makina. At sa kalikasan, ang mga isda ay natutong umiwas sa anumang bagay na mechanical at predictable. Ngayon, pag-usapan natin ang linya, partikular na ang braided line o mono. Maraming mangingisda ang gustong-gusto ang braid dahil sa lakas at walang stretch. Pero mayroon itong isang malaking disadvantage. Maingay ito dahil sa texture nito na parang hinabe. Kapag dumadaan ito sa agos ng tubig, lumilikha ito ng singing or humming sound. Para itong kwerdas ng gitara na tinutugtog ng agos. Mas malakas ang agos, mas malakas ang tunog. Isa pa, kapag dumadaan ito sa mga guide ng pamingwit, mayroon itong Z sound na mas malakas kumpara sa makinis na monofilament o fluorocarbon. Ang tunog na ito, na dala-dala ng linya hanggang sa pain, ay maaaring sapat na para magdalawang isip ang isang maingat na isda. Ang pagbagsak ng ating pain or pabigat sa tubig, yung splash. Siyempre, hindi natin ito maiiwasan. Pero ang tanong, gaano kalakas? Ang isang mabigat na sinker o isang malaking lure na ibinagsak mula sa mataas ay lumilikha ng malakas na plop na gumugulat sa isda. Ito ay parang may naghagis ng bato malapit sa kanila. Ang mga malalaking isda ay iniuugnay ang malalakas at bigla ang splash sa mga ibon na sumisila mula sa itaas tulad ng mga agila o kingfisher. Ang instinct nila
ay sumisid agad at magtago. Ang layunin natin ay dapat maging parang isang insekto o isang maliit na isda na nahulog sa tubig. Isang banayad na plink lang, hindi isang malakas na kabog. Ang pagkontrol sa pagbagsak ng pain ay isang sining na kailangang pag-aralan. Marami sa mga lure ngayon, lalo na ang mga hard baits, ay may mga rattles o maliliit na bola sa loob na lumilikha ng tunog. Dito nagkakaroon ng debate. Nakaka-attract ba ito o nakakatakot? Ang sagot ay depende sa sitwasyon. Sa malabo o madilim na tubig o kapag ang mga isda ay sobrang agresibo, ang rattle ay maaaring makatulong para mapansin ang pain mo. Ito ay parang pagtawag ng pansin. Pero sa malinaw na tubig at kapag ang mga isda ay maingat or pressured, marami nang namamansing, ang tunog ng rattle ay maaaring maging kabaligtaran. Ito ay nagiging isang hindi natural na ingay na sumisigaw ng, "Peke ako, isa akong pain." Mahalagang malaman kung kailan gagamitin ang maingay na lure at kung kailan mas epektibo ang isang tahimik na presentasyon. Para sa mga mahilig mag-jigging or bottom fishing, pamilyar kayo sa thump kapag tumama na ang pabigat o jig ninyo sa ilalim. Ang pakiramdam na yun ay senyales sa atin na nasa tamang lalim na tayo. Pero isipin ninyo kung ano ang naririnig ng isda na malapit sa bottom. Ang bawat thump ay parang may kumakatok sa sahig nila. Kung gagawin mo ito ng paulit-ulit sa iisang lugar, para kang nanggugulo. Sa simula, maaaring ma-curious ang isda, pero sa katagalan, ito ay nagiging nakakairita at nagiging senyales ng panganib. Ang pag-aaral na dahan-dahang ilapag ang pabigat sa halip na basta itong ihulog ay isang malaking pagbabago sa diskarte. Gusto nating maging parang isang hipon na dahan-dahang lumapag, hindi isang bato na bumagsak. Uli sa listahan ng mga maingay na gamit ay ang ating terminal tackle, mga swivels, snaps, at split rings. Ang mga maliliit na piraso ng metal na ito ay kumakalansing sa isa't isa sa bawat galaw ng ating pain. Habang nagre-retrieve ka ng isang minnow, yung snap at split ring sa nguso nito ay nagkikiskisan. Habang nilalaro mo ang iyong pain, ang swivel ay umiikot at lumilikha ng maliit na tunog. Akala natin balewala ang mga ito. Pero isipin mo, ang isang isda ay sumusunod sa pain mo, ilang pulgada lang ang layo. Sa kalapitan na yon, ang maliit na tink-tink-tink ng metal ay sobrang halata. Ito ang maaaring maging huling pahiwatig sa isda na may mali sa kanyang tinitingnang pagkain. Kaya sa huling segundo, tatalikod ito. Ngayong alam na natin ang mga problema, ano ang mga solusyon? Magsimula tayo sa pagcast. Sa halip na isang malakas at marahas na hagis, sanay ng sarili sa isang makinis at deliberate na cast. Gamitin ang flex ng pamingwit, hindi ang lakas ng braso. Ang layunin ay ilagay ang pain sa tubig, hindi ibato. Isang teknik ay ang pag-feather ng linya gamit ang iyong daliri bago ito bumagsak sa tubig. Ito ay nagpapabagal sa pain at nagre-resulta sa isang mas tahimik na paglapag. Ang isang makinis na cast ay hindi lang tahimik, ito rin ay mas accurate. Tandaan, sa pangingisda, ang kontrol ay mas mahalaga kaysa sa purong lakas. Ang pagiging banayad ay nagpapakita ng respeto sa kapaligiran at sa isdang hinuhuli mo. Para labanan ang ingay ng braided line, ang paggamit ng fluorocarbon leader ay napakahalaga. Ang fluorocarbon ay mas siksik at mas makinis kaysa sa braid. Kapag ito ang huling ilang talampakan ng iyong linya na pinakamalapit sa pain, ito ay nagsisilbing damper or pang-absorb ng vibration mula sa main line. Isa pa, halos invisible ito sa tubig. Kaya hindi mo lang pinapatahimik ang iyong presentasyon,
pinapawala mo pa ang huling koneksyon sa iyong pain. Ang haba ng leader ay depende sa sitwasyon, pero ang 3 hanggang 6 na talampakan ay isang magandang simula. Ang simpleng pagdagdag ng leader ay isa sa mga pinakamalaking upgrade na magagawa mo para sa isang stealthy approach. Ang pag-aalaga ng gamit ay hindi lang para tumagal ito. Ito ay para sa katahimikan. Maglaan ng oras para regular na linisin at lagyan ng langis ang inyong mga reel. Ang ilang patak ng tamang langis sa bearings at grasa sa gears ay gagawing sobrang kinis at tahimik ng ikot nito. Suriin din ang mga guide ng pamingwit. Siguraduhing lahat ay nakakabit ng mahigpit at walang mga lamat sa ceramic ring na maaaring kumaskas sa linya. Higpitan ang reel seat. Ang isang well-maintained na setup ay hindi lang gumagana ng mas maayos, ito ay gumagana ng mas tahimik. Ang katahimikan na ito ay direktang nagtatranslate sa mas maraming huli, lalo na sa mga isdang mailap. Paano naman mapapalambot ang pagbagsak ng pain sa tubig? Bukod sa feathering technique, subukang mag-cast ng mas mababa at mas malapit sa ibabaw ng tubig or yung tinatawag na side arm cast. Kapag mas mataas ang pinanggalingan ng pain, mas malakas ang impact nito sa tubig. Kung mas mababa ang trajectory ng iyong cast, mas banayad ang pagpasok nito sa tubig. Para sa mga mabibigat na pabigat, sa halip na ihulog ito diretso mula sa bangka, subukang iswing to ng bahagya na parang pendulum bago bitawan. Ang kaunting momentum na iyon ay tutulong para mas makinis ang pagpasok nito sa tubig sa halip na isang direktang plunge. Lahat ito ay tungkol sa pagbawas ng gulat. Sa huli, ang lahat ng ito ay nauuwi sa isang konsepto, ang silent presentation. Ito ay isang mindset sa bawat kilos na gagawin mo mula sa paghahanda ng gamit, sa pagcast, sa pag-retrieve. Isipin mo palagi, paano ko ito magagawa sa pinakatahimik na paraan? Ito ang maghihiwalay sa iyo sa karaniwang mangingisda. Hindi na lang ito tungkol sa pagkakaroon ng tamang pain. Ito ay tungkol sa pagiging isang tunay na mangangaso, isang anino sa tubig, isang presensya na hindi nararamdaman hanggang sa huli na ang lahat para sa isda. Kapag na-master mo ang sining ng katahimikan, hindi mo nahahabulin ng isda. Sila na mismo ang lalapit sa iyo dahil sa kanilang paningin at pandinig, ikaw ay parte ng natural nilang mundo. Kaya ayan, mga kasama, ang ingay na akala natin ay wala lang, ay maaaring ang pinakamalaking hadlang sa pagitan natin at ng ating pinapangarap na huli. Nalaman natin na ang tunog ay 5 beses na mas mabilis sa tubig, na ang isda ay may super sensitive na lateral line, at ang ating mga gamit mula sa pamingwit hanggang sa pinakamaliit na swivel ay isang buong orkestra ng hindi natural na ingay. Ang pinakamalaking aha moment dito para sa akin ay ito. Ang katahimikan sa pangingisda ay hindi lang tungkol sa hindi pagsasalita. Ito ay isang kumpletong sistema. Ang tagumpay mo ay hindi lang nakasalalay sa kung anong nakikita ng isda, kundi sa kung ano ang hindi niya naririnig mula sa iyo. Ang pagbabagong ito sa pananaw mula sa pagiging isang basta-bastang mangingisda tungo sa pagiging isang silent hunter ang siyang magbibigay sa iyo ng lamang. Hindi ito madali at nangangailangan ng praktis, pero ang gantimpala ay ang mga isdang hindi mo pa nahuhuli kailanman. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may napulot kayong aral. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto nyo pang matuto, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. At syempre, i-like ang video na ito dahil malaking tulong yan sa channel. At para sa huling tanong, ano ang pinakamaingay
na gamit ninyo na ngayon nyo lang na-realize? At ano ang unang hakbang na gagawin ninyo para patahimikin ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin yan. Hanggang sa susunod, mga kamangingisda.